Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Before natin tatanggapin ang Biblia, dapat tatanggapin muna natin ang authority ng mga taong nagsasabi na ang Biblia mga salita ng Diyos. Okay. Ano po ang ibig nating... Bakit? No? Dahil paano natin masisiguro na talagang Word of God o mga salita ng Diyos ang mga nakasulat sa Biblia kung hindi totoo ang sinabi ng mga taong nagsasabi nito? Di ba? Dahil hindi naman Biblia lang ang makikita nating naghahayag ng mga salita tungkol sa Diyos. May ibang mga libro naman na ganun din. Katulad sa The Book of Mormon, Quran, at iba pang mga libro na ginamit ng mga tao o ng mga kapatid natin. Ginamit nila sa pagsamba o sa kanilang paniwala sa kinilala nilang Diyos. Hindi lang Biblia ang nagsasabi na ang mga nakasulat nito, mga salita ng Diyos. May Book of Mormon na nag-angkin din na ang mga salita nito ay sa Diyos. Ang Quran, ganun din. So, paano natin masisiguro na ang mga taong nagsasabi na ang salita ng Diyos mababasa natin sa Biblia o inspired by the Holy Spirit ang mga nakasulat sa Biblia, paano tayo makasisiguro kung ang mga taong mga nagsasabi nito na talagang Word of God o inspired by the Holy Spirit ang mga nakasulat sa Biblia, paano natin masisiguro kung ang mga taong nagsasabi nito walang authority o walang kapangyarihan sa pagsasabi nito? So, before we accept the Bible, i-accept muna natin ang authority sa mga taong nagsasabi nito na ang Biblia, Word of God. Kaya, dapat nating alamin, kung sino sa lahat ng mga grupo o sa lahat ng mga relihiyon sa mundo, historically o sa kasaysayan, sino ang nagsasabi na ang Biblia inspired by God, inspired by the Holy Spirit. Sa pag-aalam ko, walang ibang grupo ang nagsasabi nito, kundi ang Roman Catholic Church. Dahil yung ibang mga samahan, nasunod lang nila ang paniwalang ito galing sa Catholic Church, di ba? Dahil una naman ang Catholic Church, ikumpara sa existence ng kanilang mga grupo. Di ba? Halimbawa, yung mga Protestante, historically, galing Katoliko. Di ba? Even Seventh-day Adventist, yung mga Sabadista, kung i-trace natin ang kanilang history, lalabas na Katoliko ito galing. Bakit? Halimbawa, ang founder sa Seventh-day Adventist na si Ellen White, sa pagkaalam natin, recorded ito sa mga record ng history na si Ellen White
before nagtatag siya ng samahan na tinawag na Seventh-day Adventist, ang pamilya niya, no? Sakop sa, kung hindi ako nagkakamali, Methodist Protestant. Okay, Methodist Protestant. Alam naman natin na ang Protestant galing Katoliko. Diba? Katoliko ang simula at nagkaroon ng Protestant. So, huli na ang pagprotesta sa Catholic Church. Dahil ang Catholic Church ang pinoprotestahan, di ba? Mga kapatid at mga magulang. Okay. Before nagtatag si Ellen White ng Sabadista ng kanyang samahan na tinawag na Seventh-day Adventist, ang pamilya niya sakop sa Protestant Methodist. At bakit nag-iba ang kaniyang samahan? Dahil sa history, ang kaniyang pamilya na influensya sa pangkat din na ang prime mover ay, kung hindi ako nakalimot, si William Miller, na sa pagkaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, isang Baptist, kung hindi ako nagkakamali, or basta, no? Yung tinatawag na Millerites movement sa pamumuno ni Miller. At dahil si Miller naghula-hula kasi, may mga prophecies si Miller na hindi natupad, so ang kaniyang mga followers parang nawalan ng gana sa grupo ni Miller. Kaya na-divide yung mga sakop ni Miller. Yung isa na nagtatag ng, yung hindi ako nagkakamali, ng Saksi ni Jehovah, no? Yung founded by Charles Taze Russell. At isa din si Ellen White na na-influensya sa grupo ni Miller, pero dahil ang daming nawalan ng gana sa grupo ni Miller dahil naghuhula kasi siya na ang mga hula niya hindi natupad. So, si Ellen White naman nagtatag ng kanyang sariling panibagong samahan na tinawag na Seventh-day Adventist. At hindi lang si Miller, may mga, hindi lang si Ellen White, may mga kasamahan din siya, no, sa pagtatag, no, ng Seventh-day Adventist. So, kung ating itrace ang history ng Seventh-day Adventist, ng Sabadista, ng Protestante, lahat-lahat sila galing Katoliko. So, ibig sabihin, Katoliko ang unang humawak sa Biblia. Katoliko naman ang nag-compile sa Biblia. May nakita akong video na sinabi, no? Hindi nila tanggap yung sinabi nating Katoliko ang nag-compile sa Biblia. Dahil ginamit nilang basihan na ang Old Testament, hindi Katoliko ang nag-compile nito, kundi ang mga Hudyo. Now, totoo namang ang nag-compile o unang humawak ng mga salita ng Diyos, yung Old Testament, mga Hudyo. Pero ang sinabi kasi natin, yung buong Biblia, hindi lang Old Testament. Yung Old at New Testament compilation, ito ang tinutumbok nating kino-compile ng Katoliko. Ibig sabihin, sinali ng Katoliko yung Old Testament na unang nahawakan ng mga Hudyo, at itong New Testament, sinali din ng Roman Catholic Church sa pag-compile. Ito ang ibig sabihin natin. Ang buong Biblia, hindi yung Old Testament lang. Ang buong Biblia, ang nag-compile nito, Roman Catholic Church. Hindi Protestante. Dahil wala pang Protestante, na-compile na ng simbahang Katoliko ang buong Biblia.
So yon mga kapatid at mga magulang. At ang Roman Catholic Church din ang nagsasabi sa mundo na itong Biblia na may Old at New Testament inspired by the Holy Spirit. Ibig sabihin, mga salita ng Diyos. Of course, sa paniwalang Katoliko, hindi lang yung nasulat sa Biblia. May Word of God din na hindi na nasulat ng letra por letra sa Biblia at malalaman natin ito sa pamamagitan ng tradisyon, mga kapatid at mga magulang. At may basihan tayo nito, no? Na hindi lang yung nasulat. Yung sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 15, na yung mga dapat nating papaniwalaan, tinawag niyang mga tradisyon at ito'y sa pamamagitan ng sulat o yung sinasalita na lang sa pamamagitan ng bibig dahil hindi na nasusulat. Mga kapatid at mga magulang. So, dapat munang paniwalaan natin na ang Roman Catholic Church, yung mga obispo nito na namumuno sa pagsasabi nito, may authority sila sa pagsasabi nito. Saan galing ang authority? Sa Panginoon. Di ba? Kung tanggap ninyo ang sinabi kong ito, na ang mga obispong Katoliko ang nag-compile sa buong Biblia, ibig sabihin, ginamit ng Diyos ang obispo ginamit ng Diyos ang mga obispo sa pag-compile ng buong Biblia. So, kung ginamit ng Diyos ang mga obispong Katoliko sa pag-compile sa buong Biblia, ang Old at New Testament, hindi malayong isipin na ang mga obispong Katoliko din ang ginamit ng Diyos sa pagpapaliwanag ng opisyal at authoritative nitong Biblia. Di ba mga kapatid at mga magulang? Pero ang nangyayari ngayon, ang daming hindi naniniwala nito. Dahil ang sinabi ng mga obispo, ang opisyal na sinabi ng mga obispo through church councils ay hindi nila pinaniniwalaan. Sinabi pa nilang nagkakamali daw ang mga obispo sa mga pinopronounce nila, yung mga Catholic canonization of the saints. Hindi daw dapat paniwalaan dahil hindi sila naniniwala na ang mga obispo ay walang authority. O may authority ang mga obispo. Nasa isip kasi nila, walang authority ang mga obispo. Bakit naniniwala sila na ang buong Biblia natin inspired by the Holy Spirit at ito mga salita ng Diyos? Bakit sila naniniwala niyan na yan ang produkto o gawa ng mga obispo? Yung paghahayag, yung pag-pronounce sa buong mundo na ang Biblia, Word of God. Mga kapatid at mga magulang. So, lilitaw na may pinaniniwalaan sila sa desisyon o mga sinabi ng mga obispo katulad nitong Bible canon, no? Naniniwala sila na ang Biblia, Word of God, pero hindi nila pinaniniwalaan yung lahat na sinabi ng mga obispo officially, mga kapatid at mga magulang. Diba ito lang pagpipili kung ilan lang ang bilang na isipin nating opisyal sa Bagong Tipan o New Testament? Sino ang gumawa nito? Sino ang nagdi-decide? Mga obispong Katoliko. Kung walang authority o kapangyarihan ang mga obispo sa pagsasabi nito, bakit naniniwala sila? Diba? Tingnan nyo ang mga Biblia na hinawakan ng mga hindi Katoliko. Yung Biblia nila, tingnan nyo ang New Testament. Bilangin nyo. Ilan ang bilang? 27.
27 na libro, 27 books. Katulad no sa ating Biblia, no, mga Katoliko, mga kapatid at mga magulang. Bakit 27? Dahil recorded ito mga kapatid at mga magulang na resulta ito sa paghahayag o pag-pronounce ng mga obispong Katoliko through church councils, yung mga konsilyong Katoliko, mga kapatid at mga magulang. So, yan, no? So, kung ginamit ng Diyos ang mga obispong Katoliko sa pag-compile sa buong Biblia, so hindi malayong isipin na tama ang nasa isip ko na mga obispong Katoliko din ang official na magpapaliwanag nitong Biblia. Di ba? Gagawa tayo ng halimbawa. Kung sino ang may-ari sa isang batas, dapat siya din ang opisyal o may kapangyarihan o authority sa pagpapaliwanag nito. Halimbawa, itong mga batas Pilipinas. Hindi pwedeng ang magpapaliwanag nito ay ang mga Amerikano. Di ba? Batas Pilipinas, dapat mga Pilipino din ang magpapaliwanag nito. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Oh, okay. At yung batas Amerika naman, batas ng mga Amerikano, mga Amerikano din ang magpapaliwanag. Na pagdating sa Biblia, kung sino ang ginamit ng Diyos sa pagbuo nitong Biblia, siya din ang ginamit ng Diyos o kakasangkapanin ng Diyos sa pagpapaliwanag nitong Biblia. Pero ano ang nangyayari? Usurpation of that authority. Historically, nasa obispo ang authority na ito, mga obispong Katoliko. Pero bakit may nagcha-challenge? Yung nagproprotesta sa mga obispo, yung mga hindi Katoliko, yung mga pastor at ministers ng ibang religion na parang kinokompetensyahan nila ang authority ng mga obispo. Di ba mga kapatid at mga magulang? So, hindi nila namalayang sa ginawa nilang pagprotesta, ang kanilang mga sarili ang ginawa nilang authority. Di ba mga kapatid at mga magulang? Sinabi ko na ito na kung ang Catholic Church ang ginamit ng Diyos sa pagbuo nitong Biblia, ang Catholic Church din ang ginamit ng Diyos na maging Supreme Court nitong Biblia. Ibig sabihin, ang opisyal na mga pagpapaliwanag nito galing sa mga obispo. Hindi galing sa labas nito, mga kapatid at mga magulang. So, ang nangyayari kasi kahit na sino na lang ang magpa-final say nitong Biblia. So, anong nangyayari? Dumami. Ang dami ngayong relihiyon, mga kapatid at mga magulang, hindi nagkakaisa. Di ba? Now, sa aking pagsusuri kasi, magkakaisa lang tayo sa paniwala natin sa Biblia kung tatanggapin natin na ang mga obispong Katoliko ang Supreme Court ng Biblia o yung tinatawag nating magisterium. Ano ba yung magisterium? Baka itanong ninyo, wala naman yan sa Biblia Wala namang salitang magisterium sa loob ng Biblia. Hindi naman sinabi ng Katoliko na mababasa ito ng litra por litra sa loob ng Biblia. Pero, ang ibig sabihin nito nasa Biblia. Katulad ito halimbawa sa salitang Trinity. Hindi mahanap sa Biblia ang salitang ito. Pero ang ibig sabihin nito nasa Biblia. Ano ba ang Holy Trinity? Ang Holy Trinity ay ang paniwalang iisa lang ang Diyos sa tatlong persona. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Yung sinabi sa Mateo 28:19. Iisang Diyos sa tatlong persona. Ito ang tinawag na Trinity. Okay, naniniwala tayo sa Trinity hindi dahil sa salitang ginamit sa pagtawag sa paniwalang ito. Naniniwala tayo nito dahil ang tinutumbok o ang ibig sabihin nito tinuro sa Biblia. Yung iisang Diyos sa tatlong persona. Ganon din, ang salitang magisterium wala sa
loob ng Biblia. Pero ang ibig sabihin nito nasa Biblia, ano ba ang magisterium? Ang salitang magisterium galing sa salitang Latin na magister, na ang ibig sabihin, teacher. Nasa Biblia ba ang teacher? Nasa Biblia. Si Kristo, teacher. Ang mga apostol, mga teacher. Di ba, mga kapatid at mga magulang? At kapag sinabi nating magisterium, ang ibig sabihin nito, the teaching church. Yung mga, ang ibig sabihin natin, yung grupo ng mga apostol na tinatawag nating mga teachers ng Biblia o mga teachers sa paniwalang Kristo na magtuturo sa kaniyang simbahan, sa kaniyang iglesyang natatag. Sila ang unang magisterium. At ang magisterium na ito, ang isa sa kanila tinatawag nating chief, yung executive. Hindi yung executive minister ng Iglesia ni Cristo, hindi. Dahil sa Biblia kasi, ang unang executive na pinili o pinahiwatig ni Cristo, hindi si Felix Manalo, no? Ang unang executive na pinahiwatig ni Cristo sa kanyang iglesia ay si Saint Peter. Mauunawaan natin ito sa Mateo 16:19. Nang sinabi ni Kristo na magtatag siya ng iglesia, pinahiwatig niyang si Pedro ang maging executive nito. Yung sinabihan niya si Pedro, Pedro, ibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang iyong luwagan at talian dito sa lupa, luwagan at talian din sa langit. Ang ibig sabihin, ang sa English, yung binding at loosing. Yung mga lawyers natin, alam nila kung ano ang ibig sabihin ng binding at loosing. No? Yung sa Bisaya, pagdili o pagtugot. Yung pagbabawal at pagpapahintulot. Ito ang authority na binigay ni Kristo ni Pedro. At dahil may kasamahan siyang mga apostol, sinabi din ito, ang authority na ito, sa Mateo 18:18 kasama ang ibang mga apostol. So ibig sabihin, ang magisterium ng Biblia, una, mga apostol. Ang isa sa kanila, tinawag nating chief apostle. Ang kasamahan nito sa ating gobyerno ng Pilipinas, yung Supreme Court, di ba? Yung Supreme Court may isang Chief Justice, mga justices, at may isang Chief Justice. Ganon din ang mga apostol. Yung binigyan ng susi, siya ang chief. At base sa aral katoliko, ito'y si Pedro dahil si Pedro ang binigyan ng susi ng kaharian ng langit. Now, wala akong mahabang o enough na panahon sa pag-explain o pagpapaliwanag nito. No? Mga kapatid at mga magulang. So, sino ang nakasunod sa authority ni Pedro dahil wala na siya? Historically, ang mga popes natin. At yung ibang mga obispo naman, yung authority ng mga apostol nasa kanila. So, dapat ang paniwalaan natin dito sa mundo kung maniwala tayo sa sinabi ng Biblia, dapat gawing final arbiter natin sa pagpapaliwanag ng Biblia ay yung tinawag nating magisterium. Peter and the Apostles, ngayon, Pope and all the bishops. Yan ang successor sa unang magisterium ng mga apostol. So, kung hindi tayo maniwala nito, patuloy ang hindi natin pagkakaisa sa Kristyanismo, mga kapatid at mga magulang. Okay, so wala na tayong oras hanggang sa susunod na linggo. Ito pa rin ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.